Mahal, nakahiram ako ng 50,000 mula sa mga magulang ko at mga kaibigan at kamag-anak. Idagdag pa ang 160,000 na isinoli ni Jiaolong. Ang pera para sa operasyon ni nanay, sa wakas ay sapat na ang galing ligtas na si nanay. Salamat, mahal. Pero hindi ko nahanap si Jiaolong. Nagsinungaling ako sa nanay natin. Hayaan na lang nating mamatay si nanay, huwag wala na akong ina. Hindi pwedeng mawalan pa ako ng ina, hindi ko na kayo kayang alagaan. Nay. Nahanap ko na si Director Zhao. Pumayag siyang magbayad, may pera na tayo, nanay. Hindi na pwedeng maantala ang sakit ni nanay. Anong gagawin natin ngayon? Walang silbi, walang silbi, walang silbi, walang silbi, walang silbi, walang silbi. Si Chu Dejun ay isang walang kwenta. Kahit sarili niyang ina hindi niya mailigtas, papa, huwag mong saktan ang sarili mo. Mahal, huwag kang mag-alala. Maghanap pa ulit tayo. Baka sakaling mahanap natin siya. Mula noong mamatay ang kapatid ko. 5 taon nang hindi nagpapakita si Jiaolong. Saan ko hahanapin sino 53, Lin Chen? Mahal, sige na. Mahal, anong nangyari? Mahal. Parang narinig ko ang boses ni Zhongling. You'd better get ready for. Hello. You tell me. Bitawan mo ako, ibalik mo ang pera, naghihintay ang nanay ko ng pera para sa kanyang buhay. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik, hiniram ko ang perang ito sa sarili kong paraan, bakit ko ibabalik sa'yo? May 100,000 sa card na ito na hiniram ko. Ang pera ko, hindi mo muna kailangang ibalik. Pero yung pera ng iba, kailangan muna nating ibalik. Kuya, pinapangako ko, hindi na ako magsusugal ulit sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para suklian ka. Sana lang ay maging mas mabait ka sa kapatid kong babae sa hinaharap. Kuya, huwag kang mag-alala. Magiging mabait ako kay Miao Miao sa hinaharap. Mamatay na yung gagawin niyang nanay, anong pakialam ko doon? Lao Zhou, titao ka pa ba? Noong una, nang ikaw at si Miao Miao ay nagkakaproblema. Walang alinlangan akong naglabas ng pera para tulungan ka. Mahal, anong nangyayari? Sino siya? Nagpanggap ako ng pagkatao para makapasok sa pamilyang Lin. Nagtiis ako sa loob ng maraming taon. Bago ko makuha ang yaman ng pamilya Lin, hindi ko pwedeng hayaan si Chu Dejun na sirain ang mga plano ko. Walang anuman, baliw lang yan, huwag mo siyang pansinin. Huwag kang mag-alala, magiging mabait ako kay Miao Miao. Huwag na siyang pansinin. May magandang balita ako sa iyo, tumawag si tatay, sabi niya, ihanda mo raw ang salo-salo ng pamilya bukas, ang galing. Mahal, galingan mo ang paghahanda. Baka kapag natuwa si tatay, ibigay niya sa iyo ang pamamahala ng buong kumpanya. Ang galing, gagalingan ko talaga. Tara na. Jiaolong, ngayon, kailangan mong ibalik sa akin ang 160,000 na utang mo. Kung hindi, hinding-hindi ka makakaalis dito. 160,000. Mahal, anong ibig sabihin yan? Nang utang ka sa kanya. Mahal, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Mukha ba akong taong namumutang na hindi nagbabayad? Isa pa, hindi ko nga siya kilala, paano ako magkakautang sa kanya? Nagpapanggap ka pang hindi mo ako kilala. Ikaw talaga. Hay, mahal, aaluin ko lang itong baliw na to, maupo ka muna sandali. Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Hindi ko sinasadyang hindi magbayad ng utang. Ang totoo, gipit lang talaga ako sa pera ngayon. Tignan mo, buntis pa ang asawa ko. Sana maintindihan mo ako. Pwede ba? Naiintindihan kita. Naiintindihan mo ako. Ang nanay ko, nasa ospital pa ngayon. Intindihin. Ibalik mo muna sa akin ang utang mo, pinapangako ko, hindi na kita sasaktan.
Kuya, kumalma ka hindi maliit na halaga ang 160,000. Bigyan mo ako ng panahon para makalakam. Hawakan mo ang card na ito. Pinakamatagal na bukas ng umaga. Hindi pwede ito ay para sa pagliligtas buhay. Bubugbugin kita. Hindi. Hindi ako makakatakas. Hindi pwede. Kuya, hindi ako makakatakas. Isa pa, bayaw, hindi ka pa ba naniniwala sa pagkatao ko? Sige. Magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Mauuna na ako, mag-ingat ka. Nanay. Habang buhay kang magdusa. Dalhin niyo na siya agad sa operating room, nanay. Lumalala ang kondisyon ng nanay mo, kailangan niya ng agarang kidney transplant, magmadali ka ng magbayad. Sige, ako na ang magbabayad. Nakikiusap po ako, kailangan niyong iligtas ang nanay ko. Hawakan mo ito, bayad para kay Li Guifang ng kama bilang 62. Walang laman ang card mo. Paanong walang laman? Pakisubukang muli 3 beses ko nang sinubukan. Wala kahit isang piso sa card na ito. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi umiiral. Huwag kang mag-alala, gagawin kong engrandi ang salo-salo ng pamilya ngayon para masiyahan si tatay. Hindi ako gagawa ng anumang pagkakamali, sige na, napakahalaga para kay tatay ng salo-salo na ito. Sa pagkakataong ito, ituring mo na lang na isang pagsubok ito bago niya ipasa sa iyo ang kumpanya. Ayoko namang tanggapin ang Lin Group. Gusto ko lang maging masaya si tatay sa akin bilang manugang niya. Para maipagmalaki mo ako, mahal. Alam ko. Oo nga pala, mahal. Ang magandang jade ay nag-aalaga ng tao. Ito ay isang jade bracelet na pinili ko pa sa isang tindahan ng jade ngayon, hindi naman kamahalan, 1,000,000 lang. Tingnan mo, gusto mo ba? Gusto ko, salamat, mahal. Hehe ay, malapit nang gumabi sa sanduan ko na si tatay ay, mahal, buntis ka pa naman. Magpahinga ka ng mabuti, ako na ang susando, okay lang ako. Malapit na rin sa pinto sina tito at tita, salubungin mo sila sa labas. Huwag na huwag kang magpapakita ng kawalang galang ngayon. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi umiiral, paanong non-working number? Mahal, may problema. Hindi lang peking ID ang ibinigay sa iyo ni Jiaolong. Pati sa lugar ng trabaho sa business card niya, wala naman palang taong nagngangalang Jiaolong. Ang walang hiya. Napakalubha ng kondisyon ng nanay mo, bakit hindi ka pa nakakapagbayad? Doktor, nakikiusap po ako sa inyo. Pwede po bang gamutin niyo muna ang nanay ko? Maghahanap ako agad ng pera para makapagbayad. 3 oras na lang ang maximum na itatagal ng nanay mo. Magmadali ka na. Kung hindi, kahit anong gawin ko ay hindi ko na mail iligtas ang nanay mo. Sugod-sugod. Ang pinakamayamang tao sa lungsod, si chairman ng Lin Group, ay magdaraos ng isang salo-salo ng pamilya ngayon, na inorganisa ng kanyang manugang na si Jiaolong. Ah, si Jiaolong. Jiaolong, hindi pa tayo tapos. President Jiao, Mayor Jiao, pasok po kayo sa salo-salo. Mamaya, kapag nagsimula na ang salo-salo, may malaking regalo para sa lahat. Congratulations, congratulations! Nambobola ka pa, matandang Lin, sa pagkakaroon mo ng ganito kabait na manugang, para kang nakapulot ng kayamanan, tama, napakakisig. Sa hinaharap, kapag ipinasa na sa iyo ang pamamahala ng Lin Group, magiging panatag na si President Lin. Naku, nagbibiro ka. Marami pa akong dapat matutunan sa inyo sa hinaharap. Pasok po kayo, pasok. Jiaolong. Hayop ka. Kung hindi ka magbabayad ngayon, papatayin kita.
Ano niya nahanap ang lugar na ito? Tigil. Utang na hindi binabayaran. Ang manugang ng Lin Group hindi naman siguro ganyan kakapal ang mukha, di ba? Baka may hindi lang pagkakaunawaan. Paanong nagawa ni Zhao Long ang ganitong kawalang hiyaan? Mga Ginoo, baliw lang po ang taong ito. Aayusin ko ito kaagad. Magpahinga muna kayo sandali. Kuya Long, anong gagawin natin sa taong to? Walang problema, ako nang bahala. Patayin mo ako, Chu Deijen. Huwag mong sabihin ni na maliit kita. Ay lalapit ko ang ulo ko sa'yo, may lakas ka bang loob na hampasin? Ayokong makipagpatayan sa'yo. Gusto ko lang bawiin ang perang akin humingi sa akin. Isa kang basura mula sa pinakamababang uri ng lipunan, at gusto mo pang singilin ako. Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo? Anong ikaw? Di ba pera lang ang gusto mo? Marami ako niyan. Kaibigan, ito ang sinturon ko, naghahanap ka ng gulo. Ang pagbabayad ng utang ay nararapat lamang. Ang pagbabayad ng utang ay nararapat lamang. Hindi ka ba natatakot sa karma sa ginagawa mo? Karma, isang karangalan para sa'yo na nang utang ako. Tapos gusto mo pang magbayad ako. Mas mabuti pang umayos ka. Umalis ka na ngayon din. Kapag sinira mo ang magandang okasyon ko, maniwala ka man o hindi, sa isang tawag ko lang. Mapapaalis ko ang nanay mo sa lahat ng ospital sa Daksha. Hayop ka. Makikipagpatayan ako sa iyo ngayon, sige dito, hampasin mo ng malakas. Kung hindi mo ako mapapatay ngayon, isa kang anak ng puta. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hampasin mo, sige na. Naghihintay pa ang nanay ko sa perang pambuhay niya. Alam ko na ang isang tulad mo ay walang lakas ng loob na gumawa niyan. Pero iba ako. Kung gusto kong manakit, mananakit ako. Ibalik mo lang sa akin ang 160,000 na utang mo. Naghihintay pa ang nanay ko sa perang ito para mabuhay. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, dahil nagmamakaawa ka, papayag ako. Pero ganito ba dapat magmakaawa? Ganito na lang, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At ibibigay ko sa'yo ang pera ay ikaw. Anong ikaw? Ayaw mo nang iligtas ang nanay mo. Sige, pwede rin. Pagdating ng panahon, padadalhan ko na lang ang nanay mo ng 160,000 na perang papel, ha. Tama, ang pagmamakaawa ay dapat nakaluhod-luhod-luhod-luhod-luhod-luhod-luhod. Zhao Long. Nangangako ka. Pangako, may isang salita ako ay taong may paninindigan sa salita. Huwag kayong mag-alala, di ba? Tama. Sige. Luluhod ako, Zhao Long. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, ibalik mo na sa akin ang pera. Kailangan ko pang iligtas ang buhay ng nanay ko. Alang-alang sa kabutihang ipinakita sa'yo noon ng nanay ko. Ibalik mo na ang pera sa akin, TSK tanga. Akala mo ba talaga ibibigay ko sa'yo? Niloloko lang kita nung sumuko ka at lumuhad, para kang aso, ha. Akin na. Inaapi talaga kita, basura, anong magagawa mo sa akin? Magandang araw, Boss Lu. Boss Lu, nahanap ko na po ang tagapagligtas buhay na pinapahanap niyo sa akin. Paano ako tulungan mo ako?
Nahanap na si Chingyun. Nasaan siya ngayon? Ang pangalan niya ay Chu Daejen. Pero, may problema siyang kinakaharap ngayon. Ikaw na manugang niliyosan talagang kinalaban mo pa ang tagapagligtas ng buhay ko, si Lufang naghahanap ka ng kamatayan. Ang paglaruan ka ay parang paglalaro lang sa isang langgam. Isa ka lang magsasaka mula sa pinakamababang uri ng lipunan. Anong panlaban mo sa akin? Anong klaseng panahon na ba ngayon? May utang ang amo. Ang naniningil, naging alila na. Tanga ka kasi ang pangungutang ay panloloko lang. Kahit ganitong simpleng bagay, hindi mo maintindihan. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Kung maglalakas loob ka pang bumalik para gumawa ng gulo. At sirain ang mga plano ko. Diyos ko, 3 oras na lang ang maximum na itatagal niya. Hindi pwede naghihintay pa ang nanay ko sa pera para mabuhay, Jiaolong. Ngayon, kailangan mong ibalik ang pera ko. Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi mo ibabalik ang perang ito, sasabihin ko. Sa pamilya Lin, para malaman nila, na isa kang hayop na nagbabalat kayong tao. Putang ina, tinatakot mo pa ako. Tignan natin kung itong itsura mong gasgasen. Tay, ang ganda ng ipinakita ni Jiaolong sa loob ng 5 taon. Kailan niyo po ipapasa sa kanya ang pamamahala ng kumpanya? Anak, kung gusto niyang pamahalaan ang Lin Group, kailangan niya munang pumasa sa pagsubok ko. Tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa salo-salo na ito. Kung ganoon po, huwag kayong mag-alala. Siguradong wala siyang magiging problema. Dalaga na talaga ang anak ko, sige na, pagbigyan mo na siya. Wala na talaga akong magawa sa'yo, mahal. Tay, handa na po ang lahat para sa salo-salo, kayo na lang po ang hinihintay. Anong nangyari dito? Ang susi na iwan pala sa bahay, tay. Isa lang siyang baliw na kung saan-saan sumusulpot. Tinatanong ba kita? Ang salo-salo na ito ay dahil ilang beses kang inirekomenda ni Chen Chen, kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pero sa huli, hinayaan mo ang lahat na pagtawanan ako, si Lin Dongshan, tay. Naging pabaya po ako. Aayusin ko po ito kagad. Ano pang hinihintay nyo? Kaladkarin nyo na palabas ang baliw na to. Bitawan nyo ako. Bibitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Ginoo, nakikiusap po akong igawan niyo ang hustisya. Ano ba talagang nangyari? 5 taon na ang nakalipas, 5 taon humiram sa akin si Jiaolong. Naglalakas loob ka pa ring magsalita ng kalokohan. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Hindi niyo pa ba kakaladkarin palabas ang baliw na to? Nay. Mahimik ka, hayaan mo siyang tapusin ang sinasabi niya. Sige po, tay. Tay. Si Jiaolong, natatakot lang siyang maantala ang salo-salo natin, di ba? Gusto niya lang ayusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Huwag na po kayong magalit. Jiaolong, bilisan mo ng kaladkarin ang baliw na yan. Paano kung matakot ang baby? Kayo ang gumagawa ng gulo. Umalis na kayo agad. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ipinapangako ko sa'yo, 160,000. Walang kulang, lahat ibibigay ko sa'yo, dagdagan ko pa ng 100,000 na interes, okay na ba? Maniniwala pa ba ulit ako sa'yo? Maniniwala pa ba ulit ako sa'yo? Pasensya na po, hindi ko po intensyon na gumawa ng gulo para sirain ang salo-salo ng pamilya nyo. 5 taon na ang nakalipas, nang utang sa akin ng 160,000 si Jiaolong at ang kapatid kong babae, at hanggang ngayon ay hindi pa binabalik. Ngayon, nasa intensive care unit ang nanay ko. Naghihintay sa perang ito para sa kanyang buhay. Pero si Jiaolong, hindi lang tumatangging magbayad, nanakit pa. Chairman Lin, nakikiusap po ako, igawad niyo ang hustisya. What? Dalong, totoo ba o hindi ang sinasabi niya?
Siyempre po hindi totoo. Taiti tama. Tama hindi po totoo, hindi totoo. Ang asawa ko ay mula sa isang pamilyang may pinag-aralan ng mga magulang niya ay parehong propesor sa universidad. Nanalo na siya ng napakaraming parangal sa larangan ng pananalapi. Payaman siya, milyonaryo sabihin mo nga sa akin. Bakit siya mangungutang sa'yo? Mula sa pamilyang may pinag-aralan. Milyonaryo. Paanong posible yan? Isa lang siyang ulila-ulila siya, Tay. Siguradong nakita niyang mayaman ang pamilya natin kaya sinasadya niya akong sir-on. Tama po, Tay. Siguradong gusto niya lang mangikil ng pera. Hindi niyo po alam, desperado na ang mga tao ngayon sa kahirapan, wala nang kahihiyan. Chairman Lin, MS Lin. Kay kayo niloloko lang kayo ni Jiaolong, wala akong intensyong mangikil ng pera sa inyo, wala. Ganito na lang. Lagi mong sinasabi na nang utang kami ng kapatid mo sa'yo. Bakit hindi mo tawagin ang kapatid mo para magkaharap-harap kami? Para malaman ang katotohanan tama. Ah. Xiaolong. Hayop ka. Halimaw ka. Diyos ko. Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit ng tao? Maniwala ka man o hindi, dahil lang dito, pwede kitang aipakulong habang buhay. Okay lang ako, siguradong nakita niyang malapit ng mabunyag ang katotohanan. Kaya siya nagalit sa hiya. Pero hindi ko napapatulan. Tutal, salo-salo naman ng pamilya ngayon. Hindi pwedeng dahil sa isang masamang tao. Masira ang kasiyahan ng lahat, sobrang sama ng taong to para lang mangikil. Sinuko na ang dignidad at kahihiyan. Tama ang kalakaran sa lipunan ngayon ay sinisira ng mga taong tulad niyang walang hiya. Matandang Lin, ang manugang mo ay talagang mapagbigay kahit sinaktan na, hindi na pinatulan, hindi nakapagtataka na hinuhubog siya bilang tagapagmana. Hayop ka. Nagtrabaho ang kapatid ko para bayaran ang utang mo. Naaksidente siya sa daan papuntang trabaho. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat sa ginagawa mo? Kuya, huwag kang mag-alala. Nagre-racket ako ngayon. Kapag naipanganak na ang bata, bayad na rin ang utang. Naniniwala akong magiging mabuting ama si Jiaolong. Hello, 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 meow meow, meow meow. Anong ikakatakot ko? Hindi ko naman kilala ang kapatid mo. Anong kinalaman sa akin ng pagkakaaksidente ng kapatid mo? Tay, tignan niyo ang taong to. Insultuhan ba naman ang manugang niyo sa harap ng maraming tao? Di ba't sinisiraan niya ang pamilya natin? Magpatawag ka na ng tao para kaladkarin siya palabas, huwag. Dapat ipaubaya sa pulis ang kasong ito. Ginoo. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi ko kakampihan ang manugang ko. Pero kung puro kasinungalingan ang sinasabi mo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa natitirang bahagi ng buhay mo. I-report sa pulis ang mga taong tulad niya ay dapat makulong, huwag i-report sa pulis. Bakit, mahal? Ang mga taong tulad niya ay dapat na ipaubaya sa pulis. Totoo ba ang sinasabi niya? Ganito kasi yan. Ang Lin Group natin ay nasa kasikatan ngayon. Kapag nag-report tayo sa pulis, at pinalaki ito ng media, tiyak na maaapektuhan nito ang presyo ng stocks ng Lin Group. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang pangunawa. Ganito na lang, lagi mong sinasabi na nang utang ako sa'yo. Hindi naman pwedeng salita lang, di ba? Nasaan ang testigo? Ang kasulatan ng utang, mayroon ba? Tignan mo nga ang suot mo. Ang 160,000 ay hindi maliit na halaga para sa'yo, di ba? Basta't ipakita mo ang kasulatan ng utang. Ibibigay ko sa'yo ang 160,000 ay ito. Diba sabi mo hindi mo sinisiraan ang asawa ko? Nasaan ang kasulatan ng utang? Ilabas mo ang kasulatan. Ilabas mo ang kasulatan ng utang. Oo nga, ilabas mo ang kasulatan ng utang, oo, huwag kang magsalita ng walang basehan, ilabas mo. Ilabas mo, nasaan ang kasulatan. Ilabas mo, kung walang kasulatan, anong pinagsasasabi mo? Ilabas mo. Itong 100,000 na nakuha sa pagluhod at pagmamakaawa sa bawat isa, idinagdag pa sa mga naipon natin sa maraming taon ng pagtitipid. Ang mga naipon, lahat ay ipinahiram sa bayaw mo. Pero ni isang kasulatan ng utang, hindi gumawa. Ano kung mahal? Bilang isang kuya, nag-iisa ko siyang kapatid na babae.
Paano ako hihingi ng kasulatan ng utang? Natatakot kang masira ang relasyon nyo bilang magkapatid. Sana masakliyan nilang dalawa ang tiwala mo. Noon, lumuhad ka sa harap ko at nagmakaawang tulungan kita. Pinagkatiwalaan ko ang iyong pagkatao at konsensya. Pero ngayon, hinihingan mo ako ng kasulatan ng utang. Bakit? Walang kasulatan ng utang. Kung gayon, ginagamit mo ang paraang ito ng paninira sa akin para mangikil ng pera. Hindi mo ba nararamdaman na sobrang kapal ng mukha mo? Ayaw ko sa'yo. Walang hiya. Jiaolong, binabawi ko lang ang pera na sa akin, paano ako naging walang hiya? Ang 160,000 para sa'yo ay parang halaga lang ng isang kainan. Pero para sa akin, yan ang perang pambuhay ng nanay ko. Bakit ayaw mong ibalik sa akin? Bakit? Hindi naman ako tanga para magpamigay ng pera. Kung sasabihin mong nang utang ako sa'yo ng 300 milyon, kailangan ko pa ring ibigay yun sa'yo. Ginoo, binibini. Ngayon, kung maipapakita mo ang ebidensya na nang utang ako sa'yo, babalikan kita ng 10 beses imposibleng makahanap siya ng ebidensya. Gagawin ang lahat para lang makapangikil. Galing pa naman siya sa pamilya ng mga edukado. May yaman na 10-10 milyon, tapos manghihiram sa isang hamak na tao ng kakarampot. Hindi ba't katawa-tawa yan? Ay, pakinggan niyo po ang taong to, dapat lang siyang mamatay. Walang anumang patunay, pero sinisiraan niya ang manugang nyo. Kung gagayahin siya ng lahat sa hinaharap, ano na lang ang mangyayari sa pamilyang Lin natin? Tay, mahal, sa tingin ko, ginagawa niya lang to dahil kailangan niyang ipagamot ang nanay niya. Hindi po, hindi po. Chairman Lin, binibini. Hindi ko po kayo niloloko, kailangan niyo akong paniwalaan, ang pinaniniwalaan ko lang ay ebidensya, ilabas mo. Nananagutan ko ang hustisya para sa'yo. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Pero wala akong ebidensya, ano? Ang lakas ng loob mo. Walang ebidensya, pero nangangahas kang suran ang manugang kong si Lin Lucien. Sige, saktan niyo siya. At dalhin sa presinto. Huwag pakawalan niyo ako, pakawalan niyo ako. May ebidensya ako na magpapatunay na ng utang sa akin si Jiaolong. Huwag kang makinig sa kalokohan niya, huwag kang makinig. 160,000, katumbas yan ng buhay ko, huwag ka nang magsalita, pero inutang ko ang perang yan sa sarili kong paraan. Umalis ka, bawiin mo sa sarili mong paraan. Isa kang hamak na basura mula sa ilalim ng lipunan, at inaasahan mong magbabayad ako. Tingnan mo muna ang sarili mo kung sino ka, hindi talaga siya tao, hindi nagbabayad ng utang. At sinisiraan pa ang taong naniningil pera yun para sa buhay ng nanay niya. Si Jiaolong, isang walang utang na loob, ang taong tulad niya ay nangangarap pang magmana ng Lin Group ngayon, tingnan natin. Tingnan natin kung anong mukha pa ang ihaharap ni Jiaolong para maging manugang ng matandang Lin. Chairman Lin, binibini. Narinig niyo na, di ba? Lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Jiaolong, ang lakas ng loob mo, ito pala ang tunay mong kulay, tay. Hindi po ganyan. Siguradong may mali sa bagay na to. Naniniwala ako sa asawa ko. Hindi siya ganyang klaseng tao. Hindi ako papayag na may sino mang maninira sa ama ng mga anak ko. Chen, nagkakamali ka, malinaw na sa recording. Narinig na ng lahat. Itatanggi mo pa ba? Jiaolong, heto na ang matibay na ebidensya, pwede mo na bang ibalik ang pera ko? Alam na ng lahat, di ba? Sa batas, ang recording ay hindi pwedeng gamiting ebidensya. Ano? Ang recording ay hindi talaga pwedeng maging ebidensya, ang taas na ng teknolohiya ngayon. Ang recording ay pwede gawin gamit ang AI, gawa ng AI. Ilang araw lang ang nakalipas, nagtrending ang balita tungkol sa isang sikat na bituin na natalo raw ng bilyon-bilyon sa kasino, na gumawa ng malaking ingay. Pero yun pala, AI lang ang gumawa ng chismis ngayon. Seryoso akong nagdududa na ginagamit mo ang AI para man-ira. Jiaolong, walang hiya ka. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Ikaw, nagago ka sa wakas, nahanap ka na namin.
Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ka na makakatakas. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala, inutusan mo kaming gumawa ng AI-generated recording, ginawa namin ang trabaho. Pero hindi mo kami binayaran. Ito ba yun? Ito nga gago, magbayad ka na. Talagang gumamit ka pa ng AI para suruan ng asawa ko. Anak ng hindi talaga siya tao, siya pala talaga ang naninira. Jiaolong, ginawa mo lang pala akong parang unggoy, ang lakas ng loob mo, Tay. Hindi ko sila kilala, hindi ako nagutos na gumawa ng recording, kitang-kita na sa ebidensya. Itatanggi mo pa ba? Sige, dalhin niyo siya para subukan. Diretso sa pulis. Ayoko. Chairman Lin, ayoko, Chairman Lin. Boss Lu, narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiaolong. Itong si Jiaolong ay isang mapanganib na tao, dati siyang lulong sa sugal at may utang na 160,000. Si Chu Dejian ang nagpahiram sa kanya ng pera para mabayaran yon. Pagkatapos, pinik niya ang kanyang pagkakakilanlan para makapasok sa pamilyang Lin. Seryoso akong nagdududa na gagamitin niya ang kapangyarihan ng Lin Group para tanggalin ang gagong si Chu Dejian. Bukod pa riyan, nalaman ko rin na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Chu Miao. Inipon ko na ang lahat ng ebidensya. Bilisan nyo kung may mangyaring masama sa nagligtas sa akin, pupugutan ko talaga ang ulo ni Jiaolong. Pakawalan nyo ako. Chairman Lin, si Jiaolong ang nanloko sa inyo, kailangan nyo akong paniwalaan. Chairman Lin, ikaw nagago ka. Ginulo mo ang pamilya namin at nagdulot ng pagdududa. Dalhin nyo siya palayo, Tay. Itong baliw na to, ako na ang bahala. Huwag nyo nang dungisan ang inyong mga mata. Malapit na rin ang oras ng hapunan ng pamilya. Kayo ni Chen, pumasok na muna kayo at magpahinga. Mag-ingat ka. Alam ko, Chairman Lin. Sinabi ko na, hindi mo ako matatalo. Mula noong araw na nagkita tayo sa ospital, lahat ng kilos mo ay binabantayan ko. Ikaw na hamak na mag-iisda. Ano ang panlaban mo sa akin? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan, hinanap mo ang kamatayan. Kung ganun, wala na akong magagawa. Sasama ka na lang sa nanay mo sa kamatayan. Hayaan mo nang mamatay ang nanay mo, anong pakialam ko kung mamamatay ang nanay mo? Pagdating ng panahon, padadalhan ko ang nanay mo ng 160,000 na perang papel, hahaha. Alam mo na ang gagawin. Naiintindihan ko, Boss Long, gawin mong malinis. Lola, ibabalik ko ang pera. Nay, patawad, walang kwenta ang anak mo. Oo, naayos na ang lahat. Tay, dahil naayos na ang lahat, huwag na po kayong magalit si Jiaolong, dahil sa basurang yun. Halos masira ang hapunan ng pamilyang Lin. Nagdulot ng kahihiyan sa pamilyang Lin. Ikaw naman, kailangan mong magsumikap. Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong sarili, Tay, magsisikap po ako. Malapit na ang oras ng hapunan, pumasok na tayo, oo, kumain na tayo. Kapatid, huwag mo akong sisisihin. Isa ka lang hamak na basura. Pero pinili mong kalabanin si Boss Long. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Tingnan ko kung sino ang mangangahas na galawin siya. Baril. Tingnan ko kung sino ang mangangahas na galawin siya. Sino tong taong to? May baril pa. Kuya. Ayos ka lang ba? Kalagan niyo siya, bilis. Ikaw. Umalis ka na. Ayokong madamay ka pa. Huwag kang mag-alala, andito ako. Nandito ako para bawiin ang hustisya para sa'yo.
Mahal, huwag kang matakot. Sino ka para maging ganito kawalang galang sa hapunan ng pamilyang Lin? Sino ako? Sasampalin kita. Ang lakas ng loob mong sampalan ako. Walang hiya. Ang sampal na to ay para sa iyong kasinungalingan at kawalan ng hiya. Ikaw ang sampal na to. Ay para sa iyong pagiging suwail at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang sampal na to, wala lang dahilan gago, gusto lang kitang sapakin. Ikaw ano? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ng asawa ko mga tauhan, talagkarin niyo ang asong to palabas. Chen, huwag kang bastos. Mahal, bilang chairman ng Sanhee Group, pinapakialaman mo rin ba ang ganitong kaliit na bagay? Siya pala ang mortal na kaaway ng Lin Group. Sabi nila, misteryoso daw siya. Kakaunti lang ang nakakita sa tunay niyang mukha. Bakit niya tinutulungan ng hamak na basurang si Chu Dejen? Ang problema ni Kuya Chu ay problema ko rin. Talagang pakikialaman ko si Kuya Chu ang nagligtas ng buhay ko. Ang pagdalaw sa kanya ay pagdalaw sa akin. Ang problema niya ay problema ko rin po, protektahan ko siya Lufeng. Kahit na, anong ngayon? Siniraan niya ang manugang ko. Ginulo ang hapunan ng pamilya namin. Kung hindi ko siya bibigyan ng leksyon ngayon, anong mukha pa ang ihaharap ko bilang si Lin Lucien? Mukha, Chairman Lin. Ikaw ang pinuno ng Lin Group. Paano ka nagpaloko sa isang tulad niya? Anong ibig mong sabihin? Inimbestigahan ng mga tao ko. 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa 160,000 na pinahiram sa'yo ni Kuya Chu, makakatayo ka pa ba rito ngayon? Malamang patay ka na o baldado. Walang kwenta Boss Lu, pwedeng kumain ng kahit ano. Pero hindi pwedeng magsalita ng kahit ano. Kung sinasabi mong nangutang ako sa kanya, ipakita mo ang ebidensya 160,000 lang, sa tingin mo ba kailangan pang mangutang ng asawa ko? Lalo na ang tumakbo sa utang, oo nga, ilabas ang ebidensya. Wala akong ebidensya Boss Lu, narinig mo naman. Walang anumang ebidensya na nagpapatunay na nangutang ako. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung may ebidensya, hindi lang 160,000. Kahit 100 milyon pa, tatanggapin namin HMPH. Lufeng, akong si Lin Lucien ay hindi taong walang katwiran basta't mailabas mo ang ebidensya. Aayusin ko to ng patas at makatarungan. Pero kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya, ang pagpasok mo ng may baril sa hapunan ng pamilya ko at pananakit sa manugang ko, hindi ko yan palalampasin. Chairman Lin, hinding-hindi ko sasayangin ang oras ninyo ebidensya. Meron ako. Ano, may ebidensya ka? Jiaolong, akala mo ba perpekto ang ginawa mo? Huwag mo akong sir-on. Hindi kaya ang video na to ay gawa din ng AI para lokohin kami? Huwag kang mag-alala, hindi ito video. Ang ebidensya ko ay hindi mapepeke. Boss, pakilapit dito sandali. Boss, Chairman. Chairman, kilala niyo ba ang boss na ito? Ang boss ng Shanhua Group, syempre kilala ko. Mabutit kilala mo. Kung hindi, baka isipin pa nilang artista lang na kinuha ko. Boss, sabihin mo kay Chairman Lin at Binibining Lin. Siya ba ang Jiaolong na may utang sa iyo sa sugal na 160,000 5 taon na ang nakalipas? Oo, siya nga. Kalokohan. Hindi ako nagsusugal. Mahal, natatandaan mo ba 5 taon na ang nakalipas? Nagkakilala tayo sa isang financial seminar sa ibang bansa. Paano ako magsusugal dito sa bansa? 5 taon na kaming magkasama ng asawa ko, hindi lang sugal. Kain, inom, babae, sugal, wala siyang bisyo. Kung mangangahas pa kayong dalawa na sir-on siya, hindi ko kayo tatantanan. Buti na lang, pagkatapos kong makuha ang 10 milyong bayad pinsala, agad akong umalis ng bansa. Pinik ang aking credentials at kasaysayan sa pagmamaneho para makuha ang pera. Kung hindi, siguradong mabubuking ako. Boss Lu, nakipagsabuatan ka sa may-ari ng kasino para pagtaksilan ako, di ba? Kalokohan, bakit ka namin pagtataksilan? Ah, alam ko na. Ang Sanhee Group mo at ang Lin Group namin ay magkakompetensya.
Ikaw, Lufeng, sinuhulan mo si Chu Daejeon para pagtaksilan ako. Para subukang pabagsakin ang stocks ng Lin Group para ikaw ang makinabang. Isa kang masamang tao, Jiaolong, Jiaolong. Ang laki ng imahinasyon mo. Chairman Lin, naniniwala rin ba kayo dyan? Kumpara sa pagsusugal ni Jiaolong at pagkakaroon ng utang na 160,000 na hindi binabayaran, mas naniniwala akong kinakalkula mo, Lufeng, ang aming Lin Group. Mas kapanipaniwala yon. Chairman Lin, nagkakamali kayo, tama na. Lufeng, sa ebidensya lang ako naniniwala. Huwag na nating sayangin ang oras. Kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya, kaladkarin nyo na ang taong ito at ayusin. Nay, mahal, huwag kang sumusobra, na booking ka na, kaya nagwawala ka, di ba? Sinasabi ko sa'yo, kahit pa chairman ka ng Sanhei Group, kahit ang Jade Emperor pa ang dumating ngayon, walang silbi. Kung gusto mong mag-akusa, madaling gumawa ng dahilan. Kung akong si Jiaolong ay talagang hayop na hindi nagbabayad ng utang. Tayin man ako o hiwain, tatanggapin ko. Pero, Boss Lu, nasaan ang ebidensya? Nakikiusap ako, ilabas mo ang ebidensya. Ilabas mo ang ebidensya. Ngayong nandito si Kuya Chu. Ayoko sanang ilabas ang ebidensyang ito. Pero mukhang kailangan ko na itong ilabas. Chairman Lin, Binibining Lin. Ang pinakamalaking misteryo sa buong pangyayari ay kung bakit ang taong ito, na may 10-10 milyong yaman, ay may utang na 110,000 na hindi binabayaran. Ang ulat na ito ay malinaw na nagtala. Kung paano nakuha ng taong ito ang kanyang 10-10 milyong yaman, Boss Lu, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang 10-10 milyong yaman ko ay nakuha ko sa sarili kong kakayahan. Anong kakayahan? 5 taon na ang nakalipas, bumili ka ng malaking insurance para sa iyong dating asawa, si Chu Miao-miao. Nangyari ba yun? Ano? Ano? Hindi kaya. Hindi kaya ang benepisyaryo ay ikaw, hayop ka, hayop ka. Ikaw mismo ang pumatay sa dati mong asawa, si Chu Miao-miao. Tama ba? Hindi totoo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Pagkatapos, kinuha mo ang 10-10 milyong yaman, pumunta sa ibang bansa at nagpalit ng pagkakakilanlan. Para lang makalapit sa panganay na anak ng pamilyang Lin. Hayop ka, tama ba? Hayop ka. Ginawa ng kapatid ko ang lahat para sa'yo. Pero kinitil mo ang buhay niya para sa pera, hayop. Jiaolong, gago ka. Ipaliwanag mo sa akin ano to. Gago ka. Ipaliwanag mo ng maayos ano to. Hindi to totoo. Lahat ng to ay hindi totoo. Nagsisinungaling siya. Lahat ng to ay kasinungalingan. Hindi ko kilala si Chu Miao-miao. Hayop ka. Ngayon, papatayin kita, kuya, kuya. Huwag mong saktan ng kamay mo para sa kanya. Makukuha niya ang nararapat na parusa. Daladala ko ang anak mo. Lahat ng iniisip ko ay ikaw sana'y hindi ka magkaroon ng magandang kamatayan. Lahat ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin ay peke pala. Isa kang tunay na hayop. Mahal. Nagsisinungaling sila. Hindi ko yun ginawa. Buksan mo ang mga mata mo. Lahat ng ito ay may sertipikasyon mula sa mga autorisadong ahensya. May opisyal na selyo. May mga ngahas pa bang mamik nito? Ito nga ang selyo mula sa pinakamataas na ahensya ng pagsusuri. Totoo ang ebidensyang ito. Kung ganoon, ang manugang ng pamilyang Lin na si Jiaolong ay pumatay ng asawa para sa insurance at nagpeke ng pagkakakilanlan. Pagkatapos ay pumasok sa pamilyang Lin. Isa siyang demonyo. Ang ganitong tao ay para lang sa pera ng matandang Lin. Nakakatakot ang ganitong tao. Jiaolong, gago, akalain mong ganoon kalaki ang tiwala sa iyo ng anak ko, at ipinagkatiwala pa sa iyo ang Lin Group. Ikaw, bubugbugin kita. Tay. Huwag niyo siyang saktan. Baka hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Baka may pag-asa pang magbago ang sitwasyon. Lahat ng ito ay posibleng hindi totoo, Chen. Sana nga hindi ito pagkakaunawaan. Pero matibay ang ebidensya, wala nang dapat pang sabihin. Kanselado ang hapunan ngayong gabi. Lahat ng hindi imbitado, umalis na ako, si Lin Lucian, ang personal na aayos sa gulong ito.
Mahal, hindi totoo ang lahat, di ba? Mahal, sinisiraan lang nila ako. Xiaolong, hayop ka. Dapat lang mamatay ang kapatid mo. Tadhana niya yun. Huwag mo akong idamay dyan. Hayop ka. Pinatay mo ang kapatid ko. Ngayon, isasama kita sa kanya sa hukay. Hayop. Papatayin kita. Kuya Cho, si Xiaolong kami na ang bahala, Boss Lu. Huwag kang makialam, away naming dalawa to. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipaghiganti ang kapatid ko. Hayop. Gago. Gago. Ang kapatid mo ang naging hagdanan ko patungo sa karangyan. Isang karangalan yun para sa kanya. Namaya pa siya ng may kabuluhan. Tigilan mo yang kalokohan mo. Patay na ang kapatid mo. Pero buhay pa ang nanay mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, makinig ka sa akin mula ngayon. Hayop ka. Kung mangangahas kang saktan ng nanay ko, papatayin kita ngayon din. CD. Kung mabubunyag ang tunay kong kulay, hindi rin ako mabubuhay. Wala namang halaga ang buhay ko. Nasa sayo kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo. Anong gusto mong gawin? Gusto kong ipahayag mo sa lahat, na lahat ng nangyari ngayon ay isang palabas ninyo ni Lu Feng. Ang layunin ay para sa Lin Group. Ako at tayo mag-isa. Hindi. Malaki ang tulong sa akin ni Boss Lu, hindi ko siya pwedeng saktan, imposible. Kung hindi mo gagawin, pwede rin. Huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Buhay ng nanay mo ang kapalit. Dahil nag-aalangan ka. Iuutos ko na sa mga tauhan ko na saksakin ang nanay mo. Ayoko, nagkamali ako. Nagkamali ako, pakiusap, huwag mong saktan ang nanay ko. Huwag mo akong saktan. Nay. Chu Deijen. Wala tayong sama ng loob. Pumayag akong bigyan ka ng pera para iligtas ang nanay mo. Huwag na huwag kang magpapadala sa iba. Ipaliwanag mo ng malinaw ang lahat. Tutulungan ka namin ng tatay ko. Hayop ka. Boss Lu, anong ibig sabihin ng mga salitang yan? Hindi ko maintindihan. Magbabayad ka sa ginawa mo, hahaha. Masaya at kumpleto ang pamilya ko. Malapit nang isilang ang anak namin. At sa ilalim ng paggabay ng biyenan ko. Lalo pa akong gagaling. Sa tingin ko, maganda ang magiging kahihinatnan ko, ha. Meow meow. Oy, kuya, nandito ka na pala. Para lumakas ka. Kuya, ang bait mo talaga sa akin. Silly girl. Kapatid kita, kanino pa ba ako magiging mabait? Oy, kuya, alam mo ba, si Xiaolong, nagbago na talaga siya. Hindi na siya nagsusugal. At sabi pa niya, pagkapanganak ng bata, dadalhin niya kami sa isang tour. Excited na ako. Ay, kuya, huwag kang mag-alala. Kamakailan, nag-part-time job ako. Pagkapanganak ng bata at nabayaran na ang utang, naniniwala akong magiging mabuting ama si Xiaolong. Tulong. Tulong. Mahal kita. Mahal kita. Ha 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 ha. Oh. Hindi. Xiaolong, hayop ka. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka.
Chairman, binibining Lin. Si Jiaolong ay isang hayop. Ginamit niya ang buhay ng nanay ko para bantaan ako. Pinilit niya akong siran si Boss Lucio Dejen. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng ebidensya ay nasa cellphone niya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo mismo. Ayaw mo na bang mabuhay ang nanay mo? Xiaolong, matibay na ang ebidensya, nangangahas ka pa ring magsinungaling. Huwag siyang patayin, huwag. Huwag. Huwag, 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 huwag. Nay, wala akong kwenta, hindi kita kayang protektahan, Nay. Isa akong masamang anak, isa akong masamang anak, isa akong masamang anak, isa akong. Tanga ka kasi, kasalanan mo kung bakit namatay ang nanay mo. Hayop ka. Ngayon, isasama kita sa nanay ko sa hukay. Isasama kita sa nanay ko sa hukay, sa hukay. Sa hukay. Hawakan mo to, hindi ko sila hahayaang magtagumpay sa kanilang masamang balak. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Sinira na ng mga tauhan ko ang iyong masamang plano. Mamatay ka na, tigil. Boss Lu, kung ganoon, ang nanay ko. Ang nanay ko ayos lang siya. Oo, Kuya Chu, ngayong nandito ako, siguradong tutulungan kitang makuha ang hustisya. Huwag kang mag-alala. Salamat, Boss Lu. Huwag na tayong maging formal sa isa't isa. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Dapat ko lang itong gawin, Gago Lufeng. Bilang isang kagalang-galang na chairman ng Sanhei Group, bakit mo tinutulungan ang hamak na si Chu Dejen? Kung hindi dahil sa'yo, matagal ko nang kontrolado ang shares ng Lin Group. Jiaolong, mula pa noon, ang pagtanaw ng utang na loob at pagbabayad ng utang ay batas ng langit at lupa. Hindi lahat ay tulad mong walang puso at walang utang na loob. Siguro kung mas maaga mong binayaran si Kuya Chu, hindi ka sana mauuwi sa wala ngayon. Kasalanan mo to. Ipinakasal ko sa iyo ang anak ko. Tinuruan kita na parang tagapagmana. Binigyan kita ng pinakamataas na pag-asa, pero hindi ko inaasahang bibigwin mo ako ng ganito. Lin Lucian, ngayong malinaw na ang lahat. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad sa aming Kuya Chu? Hindi na kailangan, hindi na. Sina Chairman Lin at Binibining Lin ay naloko lang din ni Jiaolong. Hindi na. Sa issue ako tumitingin, hindi sa tao. Ang mali ay mali. Ginoong Chu, humihingi ako ng tawad sa aking kawalang galang sa iyo noon. Ayos lang, ayos lang. Huwag kang mag-alala, parurusahan ko ng mabigat ang hayop na to. Bibigyan ko ng hustisya ikaw at ang kapatid mo, Chairman. Salamat po. Lin Lucian, paano mo ngayon haharapin ang maliit na hayop na to? Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa. Paborito kong bugbugin ang mga walang pusong aso na tulad nito. Tay. Nakikiusap ako, patawarin niyo ako, kunin niyo. Buksan mo para sa akin, Tay. Huwag, Tay, huwag. Itulak siya. Lin Lucian. Sapat na ba yan? Hindi ka naman dating ganito kaina ang puso. Sige na, sige na. Ako na ang bahala rito. Tay, mahal, iligtas niyo ako. Huwag, Boss Lu. Nakikiusap ako, palampasin mo na ako. Pagsisilbihan kita na parang hayop sa hinaharap, palampasin ka. Ang isang tulad mong walang awa, walang utang na loob, hindi tapat, at hindi magalang sa magulang. Wala ka man lang karapatang maging alipin ko kahit ang paghinga mo ay kasalanan, sinasabi ko sa'yo. Dalhin sa presinto. I-freeze ang lahat ng ari-arian ni Jiaolong. Imbestigahan ng mabuti ang lahat ng ilegal na gawain ni Jiaolong sa kumpanya. Gusto kong gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan, Tay, mahal. Tay, nagkamali po ako. Nagkamali po ako, Itay. Patawarin niyo po ako, hayop ka kung hindi dahil kina President Lu at Ginoong Chu.
Kami ni Chen Chen ay mananatiling nalilinlang mo ikaw na hayop na walang puso't kaluluwa. Anong karapatan mong humingi ng tawad sa amin? Itay, nagkamali po ako, patawarin niyo po ako. Itay, pakiusap po hindi ko na po uulitin. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin humihingi ng tawad kay Kuya Chu. At hindi ka rin nagsisisi sa pagpatay mo kay Chu Miao Miao, takot ka lang sa parusa ng batas tigil. Itay, huwag, Itay. Mahal, tulungan mo ako. Dahil wala kayong kabutihan at katarungan, huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Bitawan mo, tigil, huwag kang lumapit. Lalapit ka pa, tumigil ka dyan. Jiaolong, dinadala ng anak ko ang anak mo, bakit napakalupit mo? Matandang hakluban, sinabi mo ng hayop ako. Kung gayon, dapat mong malaman. Para mabuhay ako. Lahat ng bagay ay kaya kung gawin pa, atrasin mo ang lahat ng tauhan mo, sige, atres kayong lahat. Jiaolong. Talaga bang papatayin mo ako at ang ating anak? Haliparot, manahimik ka. Nilapitan kita, hinayaan kitang magbuntis ng anak ko. Para lang makuha ang Lin Group. Hindi talaga kita mahal. Tio Zhao, huwag ka nang magmatigas, pakawalan mo na si Miss Lin. Haha, hindi lang isang buhay ang kinitil ko. Kapag nahuli ako, tiyak na kamatayan ang sasapitin ko. Chu Dezhen, kasalanan mo ang lahat ng ito. Dapat sana, pagkatapos ng salo-salo ng pamilya, kapag naipanganak na ang bata, unti-unti ko nang makokontrol ang Lin Group. Pero ngayon, ang 5 taon kong plano. Kalokohan, anong kinalaman ni Kuya Chu dito? Kasalanan mo ang iyong sinapit. Pakawalan mo na si Miss Lin. Pakawalan mo ang anak ko. Sabihin mo lang ang kondisyon mo. Gusto ko ang Lin Group. Sige, ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Huwag, Itay, huwag mong pirmahan. Huwag, Papa. Ang Lin Group ay pinaghirapan ninyo sa buong buhay ninyo, anak. Ikaw ang buong buhay ni Papa. Itay. Pwede na ba? Akin na. Gusto ko ring mamatay si Chu Dezhen. Hayop ka. President Lin, ito ay paka na lang ng batang ito. Huwag kang magpalinlang. Lu Feng, paanong hindi ko malalaman? Pero iisa lang ang anak ko. Mga tauhan, dali, atakihin. Chu Dezhen, ginawan mo ako ng ganito kalaking pinsala. Kung gayon, mamatay ka na. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Lu Feng, tumabi ka. Chen. Hulihin siya. Ayos ka lang ba, Papa? Ayos lang. Miss Lin, ayos ka lang ba? Kuya Chu. Pasensya na. Hindi ko talaga inasahan na ganyan siyang tao. At palagi pa kitang minumura kanina. Kuya Chu, kasalanan ko, pasensya na. Ayos lang. Gusto kong magpasalamat ng formal. Salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Hindi dahil sa iyo. Hanggang ngayon, hindi ko malalaman na ganyan pala ang layunin niya sa paglapit sa akin. Kung talagang nakuha na niya ang aming Lin Group. Huli na ang lahat. Pero yung kontrata kanina, hindi magkakabisa iyon, huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganoon. Hello, mahal. Hello, mahal, nakuha mo na ba ang pera? Hindi tumakas si Jiaolong. Hindi ko nakuha ang pera. Anong gagawin natin ngayon? Sabi ng doktor kanina.
Wala nang gaanong oras si inay kung hindi natin makukuha ang pera. Paano natin may iligtas si inay? Wala akong silbi. Ang perang ipinautang ko, hindi ko mabawi. Wala akong silbi, pinahamak kita, Nay. Kuya Chu, ang card na ito ay may sapat na 160,000. Gamitin mo ito para sa pagpapagamot ng iyong ina. Ituring mo na rin itong taos-pusong paumanhin namin ng aking ama. Salamat, Miss Lin. Salamat, Ginoong Lin. Doktor, naging matagumpay ang operasyon. Huwag na kayong mag-alala. Salamat, Doktor, salamat. Mahal. Napakagaling. Kuya Chu, kayo po ang aking tagapagligtas. Ngayong nakuha mo na ang utang. At naipaghiganti mo na ang iyong kapatid na namatay. Mapapanatag na ako. Maghayganti. Anong ibig sabihin? Mahal. Ganito kasi iyon, 5 taon na ang nakalipas. Kaya pala, ang kapatid ko ay pinatay ng hayop na si Jiaolong. Hello. Oh. Alam ko na, kuya. Hindi nahuli si Jiaolong sa daan, nag-report na ang pulisya. Ngayon ay mayroon ng manhunt sa buong syudad. Huwag kayong mag-alala. Sana mahuli na si Jiaolong sa lalong madaling panahon. Para matahimik na ang kapatid ko. President Cao. Hanggat hindi nahuhuli si Jiaolong, magpapadala ako ng mga tauhan para protektahan ka. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Baka magwala ang taong iyon bago mamatay. Huwag kang mag-alala, mag-iingat kami. Naku, si Xiao Xiao. Xiao Xiao. Tatawagan ko siya. Hello, Papa. Hello, Xiao Xiao, nasaan ka ngayon? Papa, nasa labas po ako ng gate ng eskwelahan. Bakit hindi mo pa ako sinusundo? Xiao Xiao, makinig ka kay Papa. Pumunta ka ngayon sa tabi ng teacher mo o ng security guard ng eskwelahan, huwag na huwag kang uuwi. Papunta na kami ni Mama para sunduin ka. Sige po. Itong si Jiaolong, malaki ang galit sa akin. Siguradong gagantay siya ng malupit. Sasaktan niya ang pinakamamahal ko. Hayop na Jiaolong na iyon, kapag ginalaw niya ang anak ko, babalatan ko siya ng buhay. Kuya, hipag. Kapag nakapasok na si Xiao Xiao sa eskwelahan, ligtas na siya. Maraming tao sa eskwelahan. Hindi maglalakas loob si Jiaolong na gumawa ng gulo. Nagri-ring. Si Xiao Xiao. Hello, Xiao Xiao. Hello, Xiao Xiao. Anak, sa labas naglakas loob kang lokohin ako. Iiyak ka pa. Naku, baka may nangyari na kay Xiao Xiao. Driver, pakibilisin. Xiao Xiao, nasaan ka? Huwag mong takutin si Mama. Ayos lang. Paano ito nangyari? Nakabalik na si Xiao Xiao sa eskwelahan. Paano pa siya nawala? Katenjin ko lang sa video ng eskwelahan. Kinuha ni Jiaolong si Xiao Xiao. Anong gagawin natin, mahal? Anong gagawin natin? Kung may mangyaring masama sa kanya, ayoko na ring mabuhay. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko ipinautang ang pera sa hayop na si Jiaolong, hindi sana mamamatay ang kapatid ko.
At hindi sana mapapahamak si Xiao Xiao. Hipag, Kuya He, naabisuhan ko na ang pulisya na isara ang buong syudad. Hinahanap na rin sila ng mga tauhan ko. Basta't nasa syudad pa si Jiaolong. Siguradong hindi siya makakatakas. Siguradong mahahanap siya, huwag kayong mag-alala. Hindi mapapahamak si Xiao Xiao. Oo, tama, hindi siya mapapahamak. Walang sino man ang nakakaalam na nandito ako sa harap ng puntod ng haliparot na si Chu Miao Miao. Ngayon na nasa kamay ko ang anak mong ito. Ako pa rin ang panalo masamang tao, kadarating si Mama para iligtas ako. Ang tatay mo, mamamatay din ngayon. Si Xiao Xiao. Si Xiao Xiao, hello, Xiao Xiao. Aking mabuting kuya. Hinahanap mo ba ang iyong anak sa buong syudad? Ito ay alitan nating dalawa. Huwag mong idamay ang mga bata. Jiaolong, walang hiya ka, pakawalan mo ang anak ko. Aba, naglalakas loob ka pang murahin ako. Halika, munting bagay. Batiin mo ang iyong mga magulang. Papa, Mama, natatakot po ako. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao, huwag kang matakot, nandito si Papa. Xiao Xiao, Xiao Xiao, Chu Deijen. Kung gusto mong iligtas ang iyong anak, pumunta ka sa address na ipapadala ko sa iyo mamaya. Tandaan mo, ikaw lang mag-isa ang pupunta. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis o gumawa ng anumang kalokohan, hintayin mong kunin ang bangkay ng anak mo. Hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Jiaolong, pero kung maglakas loob kang galawin ang isang hibla ng buhok ng anak ko, ako. Hello, hello. Mahal, hindi natin pwedeng hayaang mapahamak ang ating anak. Hindi katakataka na hindi lang basta-basta problema ang hanap ni Jiaolong kay Kuya Chu. So, nasa bundok, dito nakalibing ang kapatid ko. Bakit nasa bundok? Kaya pala hindi siya mahanap sa buong syudad. Nasa bundok pala siya. Kuya Chu, sasama ako sa iyo. Sasama rin ako. Hindi. Si Jiaolong ngayon ay isang desperado. Lahat ay kaya niyang gawin. Ako na lang ang pupunta. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahit na itaya ko pa ang buhay ko, liligtas ko si Xiao Xiao. Pam, ito, mag-ingat ka. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jiaolong, walang hiya ka. Jiaolong, lumabas ka. Xiao Xiao. Bitawan mo si Xiao Xiao, Papa, huwag Itay. Itay, masakit ang leeg ko. Xiao Xiao, huwag kang matakot, parating na si Papa para iligtas ka. Xiao Xiao. Chu Deijen, matino ka naman pala, hindi ka tumawag ng pulis. Kung hindi, matagal ko nang ginilitan ang leeg ng anak mo. Jiaolong, alam kong galit ka sa akin. Pero ito ay alitan nating dalawa. Walang kinalaman ng anak ko, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Basta't tuparin mo ang kondisyon ko. Madali akong kausap. Anong kondisyon? Sabihin mo, kailangan ko ng 30 milyon. Ano? 30 milyon? Ako. Isa lang akong ordinaryong tao, saan ako kukuha ng 30 milyon? Ganito na lang, ang 160,000 na utang mo sa akin. Kalimutan ko na hindi na rin ako tatawag ng pulis, ayos ba? Ibigay mo sa akin si Xiao Xiao. Anong gagawin ko sa 160,000 mo? Hinayaan mo akong mawalan ng bilyon-bilyong yaman. Ang 30 milyon na hinihingi ko sa iyo ay napakamura na. Jiaolong, huwag kang padalos-dalos. Hindi ba't iniligtas mo ang buhay ni Lu Feng? Kung gayon, hayaan mong suklian ni Lu Feng ang iyong pagliligtas. Hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Hindi. Napakalaki na nang naitulong sa akin ni Master Lu. Paano ko pa siya muling aabalahin? Pwede mo ring hindi piliin iyon. Maghanda ka na lang para sa libing ng anak mo, huwag. Papa. Ganito, Jiaolong.
Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Tatawagan ko ngayon si Master Lu. Bilisan mo. Hello, Master Lu. Ikaw. Pwede mo ba akong pahiramin ng 30 milyon? Wala na talaga akong ibang paraan. Walang problema. Salamat sa iyo, Master Lu. Mula ngayon, ang buhay kong ito, si Chu Deijen, ay sa iyo na. Huwag kang magpasalamat. Ang akin ay sa iyo. Bilis, ibigay mo sa akin ang card number ng hayop na si Jiaolong. Card number, Master Lu. 73,886,388,888. Sige. Xiao. Nandito na ang pera, 30 milyon. Sapat na para mabuhay ako nang walang alalahanin sa ibang bansa habang buhay. Anong magagawa ninyo sa akin? Oo, Jiaolong, pwede mo na bang pakawalan si Xiao? Hindi pa tapos ang ating usapan. Anong usapan? Ngayon, isa lang sa inyo ng anak mo ang mabubuhay, Jiaolong, walang hiya ka. Pwede kang hindi mamatay. Kung gayon, uunahin kong patayin ang anak mo, huwag mong patayin. Tunog ng hangin. Papa MMM. Ayoko. Papa, huwag manahimik ka. Wala kang pagpipilian. Bibigyan lang kita ng 3 segundo para mag-isip. 3 huwag. 2 1. Papa. Xiao, huwag kang umiyak. Ayos lang si Papa. Basta't ligtas ka, ayos lang. Ligtas. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Walang hiya ka. Ang pagiging walang isang salita ang aking moto sa buhay, Jiaolong. Wala ka ng kakayahang lumaban sa akin, mamatay ka na, huwag. Kuya Chu, hulihin siya, iligtas si Xiao, Kuya Chu. Tingnan mo. Umalis ka. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya, paglaki ko, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Nahatulan na si Jiaolong. Mamayang hapon ang pagbitay. Ang kasamaan ay may katapat na kabayaran sa huli. Meow. Sa wakas ay maaari ka nang magpahinga sa kapayapaan. Old Lu, nandito ka rin pala. Wang Lin, bakit naparito ka? Gusto ni Chen na magbigay galang kay Su Meow. Isang malusog na batang lalaki. Ano man ang ginawa ng kanyang ama, inosente ang bata. Sa tingin ko, ang aming pamilyang Lin ay kayang palakihin siya bilang isang taong kapaki-pakinabang sa lipunan. Hindi ako sang-ayon. Muntik na.